sabi ko sa gwardiya, guard, pinupok ako ng anak ko, ang sakit-sakit ng ulo ko. Oo. Pero kumusta naman yung mga anak ni Nanay Miguela? Anong sinasabi nila? Wala pang sinasabi yung pumunta dito. Oo. Pa. Wala ba? Hindi ba pwede magbigay yung anak ni Nanay Miguela? Kahit ano? Wala, hindi nga nakakabili ng kailangan niya eh. Yung nagpunta dito, Wala pa ng balita hanggang ngayon. Nanihingi nga ako ng pera, wala nga daw pera eh. ano ba trabaho nun? Call center. Call center. Mahirap nga makontak, hindi nagre-reply. Yun mga kababayan, mga kabarangay, magandang umaga po sa atin lahat. Ayan, ikaw ay tiga rito at alam mo kung anong lugar ito. Sa mga tiga rito, nakikita nyo itong lugar na ito mga kababayan. Alam ko, familiar na sa inyo ito. Angono, Art Capital of the Philippines, home of the Gigantes Festival. Ayan mga kababayan, andito po ang Team Daddy Frankie sa Angono, Rizal. Bakit? Mga kababayan, dadalawin natin ang nanay ni Ate Miguela. Kukumustahin natin at syempre, dadalhan natin siya ng mga mga kababayan, groceries. At syempre, para ma-update ko rin kayo at makumusta si Nanay Miguela kung may pagbabago na nga ba sa kanyang karamdaman. So mga kababayan, samahan niyo po ko at sabay-sabay nating alamin kung ano na nga ba ang nangyayari kay Nanay Miguela. Pero mga kababayan, bago tayo magpatuloy, sasamantalahin ko muna ang pagkakataon na ito na magpasalamat po sa lahat-lahat po ng ating mga kababayan na sumusuporta sa Team Daddy Frankie. Ganon din sa ating mga sponsor, sa ating mga kababayan na OFW. Ayan, mga kababayan natin nasa ibang bansa, maraming salamat po sa inyong lahat. At ganon din sa Team Rise Above, headed by Tita Honey S. Ayan. At syempre mga kababayan, masaya akong magpapasalamat dahil naka 300 followers na po si Aling Rochelle. Kaya maraming salamat sa walang sawang pagsuporta ninyo. Dahil po dyan ay masaya at patuloy na tutulong sa abot ng mga kaya ang Team Daddy Frankie. Mga kababayan, diretso tayo at samahan nyo po kami. Tutuloy tayo ngayon sa bahay ni Nanay Miguela para makumusta natin silang mag-iina. So let's go! Hello, Tay. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Kumusta kayo? Si Nanay. Nay! Kumusta? Pwede tumuloy? Buksan ko na to ha. Ayan. Kumusta kayo dito? Halika na, dito ka. Ba't umakyat na si tatay? Nagsibag ng kahoy. Ha? Kawayan, nagsibag ka. Nagsibak ikaw? Sino? Tuloy. Tuloy ka. Ha? Akyat? Pwede umakyat? Ay, pahinga muna? Ay, sige, tara, akyat tayo.
Pagod? Hindi naman. Ay, Pa, may kuryente na. Ha? may kuryente na. Ah, Oh. akit kayo. Akit kayo dito. Opo ka, Nay. Kumusta, kumusta? Sige po kayo. Ito, kayo, kumusta rin? Hayaan mo kami, okay lang kami. Ito, nagkasakit nga ako eh. Wait lang, Nay. Dikit ko to sa'yo. Nay, dikit ko lang ah. Dahil yung sinuntok ako sa ulo ng anak ko, Oh? sa mental. Sinuntok ka doon? Ito, oh. Parang nahirapan niyo ilumulo ng kanin. 4 na araw akong Hindi ba madilim? Buksan mo yan. Ayan. Ayan mo Saan kaya ilaw? Wow, bubuksan na ni Ilaw ah. Para lumiwas. Ayun. Oh. Uy, upo kayo. tuloy po. Hindi, sige na, magtabi kayo, Nay, magtabi. Huwag kayong maglayo. Okay lang yan, hayaan mo lang yan. Kumusta naman? Dito, nakaraos din sa hirap. Nakaraos sa hirap. Oo. Kumusta si Nanay Miguela? Uy, hindi ko pa nadadalaw. Bakit? Eh, sabi ng mental, mag-aano na lang daw sila, yung tatawagan na lang ako. Oo. Eh, wala naman. Wala pa tumatawag. Pa. Alam mo ba si Perjoy? Nauna lang, pinadala rin namin doon, nauna lang sila ng 5 araw yata. Nakalabas na po. Okay na siya. Nakalabas na siya. Si Per. Eh, baka hindi ganun ka lala sa anak ko. Yung anak ko malala, nananakit. Nananakit. Pang-apat na yata yung pinasok ko. Ba? Pang-apat na yata eh. Pang-4 na. Pero magtiwala lang tayo kay God, gagaling yun. Kailangan lang ni Nanay Miguela ng suporta. Bukod sa gamot, tapos pagmamahal ng pamilya, at saka pananalig kay God. No? Ganun lang. Tsaka sana ma-follow up nyo rin, kasi pag kami ang pupunta na hindi kami bibigyan ng info talaga. Pamilya talaga. Kagaya ng ginawa ni Nanay Amy, doon sa anak, pinupuntahan niya lagi. Kahit na wala pang tawag, pinupuntahan na niya. Tinanong ko nga ang hospital eh, sabi, tatawagan na lang. Yes po, ganun din ang sinasabi ng mga management kay Nanay Amy. Sabi, umuwi ka na, Nay, tatawagan. Pero talagang bago na sabi yung paglabas ni pinuntahan niya ng 2 beses. Kasi ang government naman natin, pag nakita nilang seryoso ang pamilya, syempre, pag nakita nilang nandyan ka, Nay, although ginagawa naman talaga nila yung best nila. Di ba? Ginagawa nila, lalong-lalo na kung nakikipag-cooperate si Nanay Miguela, ginagawa talaga nila yung best nila. Pero kung nakikita rin nila yung pamilya ng pasyente is nandoon na nagpa-follow up, sasabihin din nila, magsasabi sila. Kasi magbibigay din sila ng araw, parang family day, ika nga, na bibigyan din kayo ng, halimbawa, sa loob ng isang 15 days, magbibigay sila isang araw para makita or masilip nyo rin sila. Ganun yun. Para malaman nyo rin kung ano yung pagbabago. So, ibig sabihin ay mula noon hanggang ngayon, di kayo nakapunta doon. Di pa, nag-aantay ako ng tawag eh. Nakailang araw na siya doon, Nay? Natatandaan nyo ba? Sa 17, isang buwan na siya, 7 na ngayon, di ba? Oh, so 10 days na lang, magwa 1 month na siya. Isang buwan na siya. Ayaw nga magpaano yun eh. Ayaw niya nagsasama sa kanya sa loob. Ayaw niya. Anong ginawa? Paanong ginawa nung iniwan doon? Kasi hindi nga kami, alam mo na, pasensya ka na. Ako talaga, hindi ako po pwede doon. Kaya pinagbabawalan kasi kami doon. Sabi ko sa gwardiya, guard, pinupok ako ng anak ko, ang sakit-sakit ng ulo ko. Oo. Ang ginawa naman ng gwardiya, maya-maya, kinuha siya. Kinuha na. Pinapasok kami sa loob, pinahiga siya sa San Catherine. Oo. Doon kami dalawa, nakaupo lang ako. Magdamag. Oh, di maganda. Magdamag kayo doon. Tapos, kinabukasan, pinauwi na kayo. Pinauwi na, nung na-admit na yung anak ko. Oo. Mga alas 6:30 siguro na-admit. Nang umaga, hapon? Umaga. 6 na umaga.
Tapos umuwi na rin kayo ng alas 7. Umuwi na kami. Yung nanay, umuwi na kayo. Sabi nga gano'n. Wala silang sinabi kung kailan ang balik. Itinanong ko nga, sabi ko, ma'am, kailan ba yung anak ko pwedeng madalaw? Oo. Ano na lang daw sila, tatawag. Saan sila tatawag? May binigay kang number? Wala. Paano sila tatawag sa'yo? Mayroon number na ibinigay si ano yung nagsama sa akin. Oo. Oo, yun. Cellphone number ni Rab yun, ng kasama ko. Pero mula noon, naghihintay din kami ng message or what. Wala pa rin. Wala pa rin tumatawag sa amin. Kaya, yun, mga kababayan, no? Gaya ng sinabi ni Nanay, 10 days na lang, magwa 1 month na po si Nanay Miguela. Although nung pina-admit namin, kasama si Kuya Rab, sinabi ko dahil walang cellphone si Nanay, Estelita, bali cellphone ni Kuya Rab ang nilagay naming number para kung tatawag sila or kukontak sila regarding po sa family ni Nanay Amy, is nilagay namin yung number namin. Nanay Miguel. Nanay Miguel, sorry. Diba? Kaya hanggang ngayon, wala pa rin. Kaya naisipan ko mga kababayan, napuntahan dito si Nanay Estelita para mapag-usapan kung anong magandang gawin. At syempre, para ma-update din namin kayo about kay Nanay Miguela. No? Okay, ganun talaga, Nay. Alam mo, kailangan talaga natin sacrifice talaga. Pero kumusta naman yung mga anak ni Nanay Miguela? Anong sinasabi nila? Wala pang sinasabi yung pumunta dito. Oo. Yung babae, gusto niyang sumama sa akin. Saan? Pag pinuntahan ko ang mama niya. Ay, oo. Nasaan ba siya ngayon? Nandun sa sa Madadaanan natin. Carlos Heights. San Carlos Heights, Tayuman. Doon pa. Papuntang Binangunan. Malapit lang ba yun, Rizky? Ano ba, ma? Si Charlie. Si Isay, gusto rin sumaho. Oo. Paano kaya? Hindi nila alam. Anong hindi nila alam? Yung pupuntahan doon, aalis. Oo. Ang mahirap, baka wala. Alin ang wala? Baka umalis. Sino po? Yun. Baka nag-aasikaso ng ano niya sa school. Kasi kung minsan umaalis. Oo nga pala, Nay. May pasalubong ako sa inyo. Pakuha nga, Rizky. Anong ulam, Tay? 3 pirasong tilapia. 3 piraso. Hiningi ko doon. Hiningi. Okay na yon. Ay, wow. Prito. Pinatay ko nga dahil dumating kayo nagluluto. Sige lang, luto lang. 3 piraso lang naman yun. 2 lang naman kayo, okay na yon. Dalawa lang kami. Oo. Yung mga apo ko, ayaw naman dito. Isanay sila sa aircon eh. Kalibasa sa ibang tao, mayaman eh. Mayayaman pala yung mga anak ni Nanay Miguela. Oh. Nakatira sila, nakatira lang sa yung apo kong babae, kamag-anak niya. Opo. Yung lalaki naman, nakikitira lang. Nakikitira. Sa siya. Ito, Nay, pagpasensya mo na to. Ano ba itong mga binili ng mga kasama ko? Tinapay. Lagay mo dyan, Nay. Asukal. Ayan. Ano ba itong mga to? Tignan natin, mga kababayan, no? Ayan, Nay. Oh, ang dami yan. Ano yan? Ayan. Huwag mo idikit sa sabon, Nay. Para hindi mangamoy. Ihiwalay mo yung sabon. Ayan. Ito, may mga shampoo pa. Oo, para hindi na kayo... May sabon. Oo. Ano pa to? Kasi mga kababayan, kanina umaga, pinamili ko po si Kuya Rab tsaka si Kuya Rizky. Kaya thank you sa mga kasamahan ko kasi marami akong ginagawa, hindi na ako nakasama. Alam ko naman yun. Sa pag-grocery, Nay, may kape, mga tinapay, ayan, madami. Oo. Ay, sana makatulong to. May bigas pala. Sana makatulong. Oo. Sa sakong bigas. Ang laking tulong na yan. Ay, malaking tulong. Ang laki-laki na. Oo, Nay, para sa inyo talaga yan.
may bigas pa. Napakalaking tulong na yan. Ito, baka paglagyan mo ulit, Nay. Nagawa mo nga tulong sa anak ko, napakalaki na yun. Oo. Sobra-sobra na. Kaloob ng Panginoon. Na-excite lang ako, Nay. Gusto kong malaman kung kailan din ang labas niya. Para, syempre, sa daming mga kababayan natin na nagmamahal kay Nanay Miguela, gusto rin nilang malaman, makakuha ng update kung ano na nangyayari sa mga ginagawa natin. No? Umiiyak nga ako dun eh. Bakit? Umiiyakan ko yung anak ko kasi ang sakit ng ulo ko. Oo. Habang binabantayan ko siya. Ayan. Para hindi nabibili ng bigas si Nanay. Dami. Opo. Ayan. Okay lang yan, Nay. Para sa inyo talaga yan. Kaya pa, Tay? Ayan. Dami. Maganda yan, Nay, kasi dinurado. Maganda yung bigas malambot. Yung mga binibigay ko sa mga senior, mga ano natin, pinipili ko yung magandang bigas. Talagang masarap. Para masarap ang kain nila. Kahit na simpleng ulam lang, kung maganda naman yung bigas, yung kanin natin. So, Sarap kain. opo, ganon. No? Ay nako, laki-laki ng pasasalamat ko. Sobra-sobra na yung tulong mo. Okay lang yun, Nay. Kay God, tsaka sa inyong lahat. Opo. Maraming salamat. So, anong plano, Nay? Gusto mo bang puntahan si ano? Gusto mo bang puntahan? Kasi gaya ng sinabi ko, Nay, tingin ko doon sa pagamutan, Nay, tingin ko hindi sila basta-basta tatawag kung walang full recovery pa. Pero kung makikita nga nila na nandoon ka, makikita nila yung suporta mo, magbibigay sila ng info or update. No? Maganda nga puntahan. Gusto mo puntahan ngayon, Nay? Ihatid kita doon? Kayo. Okay. Kasi ano yan, Nay, tawag nito. Kaya lang, hindi ko alam kung ang mangyayari dyan, Nay, na naman, kasi anong oras? 2:00 na. Pag-uwi ng ate ko. Hapon na. Oo, yung pag-uwi. Ay, hindi problema yung pag-uwi. Sasakay lang naman. Yun. Magkukumute. Yun lang. Yung pag-uwi ninyo, ang pabalik na. Commute tayo eh, di ba? May oras yata visitation. Ha? May oras yata visitation. May oras. Okay lang. Gaya ng ginagawa ni, ng mama ni Per, ang ginagawa niya, talagang ini-stayan niya ng isang gabi doon. Oo. Doon na to. Oo. So, yun, kinabukasan, nagbibigay na ng info ang ospital. Ganon nangyayari. Kung gusto nyo po talagang magkakuha ng update regarding kay Gusto ko talaga. Gusto ko na rin makita anak ko eh. Yes po. Anong reaksyon niya eh. Kahit ako, kahit kami po, gustong-gusto namin na lumabas na siya, na normal na siya, may awa ang Diyos. Kaya ipag-pray natin. Kaya ikaw, Nay, kung anong gusto mo, kami po ay tutulong lang po talaga. Gagabayan namin kayo. Kung gusto nyong pumunta, iaatid namin kayo. Yun lang mga kaya namin kasi hindi pwedeng kami ang mag-decide about sa inyong pamilya kasi pamilya yun. Yun yung nasa batas natin. Kayo lagi ang paprant doon. Kami ay tumutulong lang sa abot ng aming mga kaya. Ngayon, kung magde-decide po kayo na pupunta na ospital, pwede namin kayong ihatid ngayon doon. Eh, may lakad pa ata kayo eh. Hindi, Nay, gaya ng sinabi ko, ang araw na ito, pag kung saan yung pinuntahan namin kayo, is para sa inyo yung araw na to. Kaya kung anong desisyon nyo, kung gusto nyong ihatid namin kayo doon. Nasa sa inyo. Opo. Pero yun lang masasabi ko, na ihahatid ko lang kayo doon sa harap ng pagamutan. Hindi kami makasama sa loob kasi bawal po ang camera doon. Pwede. Pwede. Gusto mong pumunta ngayon. Bakit hindi ka nakapunta nung wala kami? Wala nga, inaantay ko nga yung tawag ng... Inaantay yung tawag. Yan. At syempre mga kababayan, kaya hindi makapunta si Nanay, alam naman natin na mga senior na, hirap na rin silang magbiyahe. At isa pa mga kababayan, syempre, pamasahe, financially, sa hirap ng buhay dito. At hanap buhay lang nila is, anong hanap buhay dito, Nay? Kangkong? Wala, naanod nga eh. Ay, naanod. Kumusta pala kayo rito? Nung bumagyo, naanod. Umabot din ba ang baha dito? Ay, hindi naman. Oh.
Wala na. Hindi, Pag umuulan lang, O, buwabaha. pero natutuyo agad siya, maagos. Pero yung mga kangkong inanod, Ano? saan napunta? Eh, kung saan-saan. Eh, dapat hinanap nyo ulit. Ay, Hindi na mahanap yun. hindi na. Bakit? Ang lakas ng, Diretso na yung ang bilang. lakas ng agos. Ah, Ang daming ang bahay na naanod. Ay, pati mga bahay na anod. Ang dami. Buti walang nasaktan. Okay, na yung bahay. Sa bandang Marikina. Oo. Ang dami na anod na bahay. May magagawa pa ulit ang bahay, ang katawan natin, ingatan natin. Yun lang, marami din ang nawala ng buhay. Oo. Marami pala na perwisyo dito sa lugar ninyo. Nadaganan ng lupa. Mm-mm. Mayroon nga, 3 anak, pati yung nanay, buntis. Mm. Kahit doon sa amin, Nay, maraming nalunod na mga sasakyan, mga kotse, nalunod sila. Pero okay lang yung gaya ng sinabi ko, yung mga ganyan ay mapapalitan. Basta pakaingatan natin yung ating katawan. Bakit hindi mo napuntahan yung anak mo, Nay? Hindi ako nakapunta dahil nga sa pamasahe. Wala akong pang budget sa pamasahe, pangkain. Kumusta ba ang kita dito, Nay? Mahirap. Wala nga kaming kinikita dahil ang kabuhayan namin naanod. Naanod nung ba? Alin, ano naanod? Yung kangkong? Kangkong. Oo, okay. Naanod. Kahit na papaano, nakakaraos kami. Pag may kangkong. Eh ngayon, wala. Hirap talaga kami. Paano yun? Paano maglalagay ng kangkong? Tatanim ulit? Ano po? Saan kukuha ng kangkong? Mangunguha sa anod. Mag-aabang sa Mag-aabang. Tapos yun ay tatanim ulit. Hindi tatanim yun. Ano yung parang may Tatanim na nga rin yun. Ganun na yun. kawayan. Tatapos Tali yan. lang. Kang pinatali doon. Pawa yung ano yun. Ay itatali lang sa kawayan. Tapos tutubo na. Hindi. Tatali doon yung ano. Kangkong. Tumutubo na nga. May tali siya. Tinatali-tali yung mga baging. Oo. Tali sa tali. Ay yung tangkay ng kangkong itatali sa kangkong. May mga dahon din. May dahon tapos tutubo na ulit. Lalago yun. Lalago. Tapos yun ang pinangguguntingan. Tinabunting ko po lang. Ay, kukulang? Hindi, kung marami. Kasi nakikita ko nga haba yung kangkong ganyan eh. Tapos tatali isang bundle. Oo, ganun. Kasi bumibili kami ng kangkong, Nay. Mamimili rin yung mga staff ko. Bundle-bundle kasi dinideliver din namin. Bandil-bandil nga. Magkano binta nyo isang bundle? Ano, Dito. binibinta ng minsan 15. Isang bundle, 15 pesos na? Minsan, oo. Hindi, 10 tali yun eh. Ito isang tali. Pero isang bundle, 10 balot ng ganyan. Tali. Oo. Isang bandil yun. Oo. Bali 15. 15 na isang bundle? Minsan 30. Hindi pare-parehas. Katulad ngayon, wala. No. Mataas ang kangkong. Wala naman. 40. Ang alam ko kuha namin, 100, 120 isang bundle eh. 40 ang isang bandil. Dito sa puno. Dito na lang kami pupunta. Mahirap pitasin. Mahirap nga ngayon dahil mahirap hanapin ang kangkong. Magtanim tayo ng marami. Hindi ba pwede magtanim dito sa gilid ng bahay? Hindi pwede. Ay, hindi pwede. Bakit? Sa batal. Sa tubig lang. Sa tubig lang talaga? Yung pasig yun. Sa Oo. dagat lang. Malalim tubig doon. Sa Meron doon. kasi mga kawayan yan. Oo. Tinatayo ka sa Parang ginagarden din pala, ano? So ngayon, naanod yung kangkong. Anong pinagkakakitaan ninyo ngayon? Wala. Yung kung minsan, nanghuli ng tilapia. Tilapia. Minsan, walang huli. Oo. Si tatay, anong trabaho? Nanghuli rin tilapia? yung mata ko bagong pero Oo. Wala. Paano tayo kakain? Saan nanggagaling yung pagkain nyo kung wala? Puro... mayroon pa ng ate ko 2 kwarto lang may magkano lang naman Mura lang. mabalik siya Magkano? 1.5. 1.5. Ano yung pinupuntahan nyo doon? pinupuntahan ko Pag maniningil. Okay, napalayo na yung usapan natin. About kay Nanay Miguela po, anong desisyon nyo po? Gusto ko nga dalawin. Yan nga ang problema. Kulang sa pera. Kulang ako sa pagkain. Kaya nagpapasalamat ako dito sa tumutulong sa akin. Malaking pasasalamat ko kay Brother Frankie dahil tinutulungan kami. Okay. So gusto nyo na ihatid ko kayo ngayon doon? Gusto nyo pumunta? Wala kayong lakad?
Wala naman. Kaya nga po, gusto ko sa inyo mismo manggaling. Gusto nyong pumunta ngayon. Kasi pag gusto nyong pumunta, ihahatid namin kayo ngayon. Kaya maghahatid kasi ako sa apo ko sa school. Ay, kay ba na lang, sila na lang balad dyan. Walang maiwan. Kaya dadalhin ni Jocelyn, ano ginagawa nanay yan? Maganda ngayon, mauunat yung mga ugat dahil pagkatapak na nahirapan. O, di ngayon na lang. Tapos, Yun, gusto kong makita yung anak ko. para magkaroon tayo ng update na kung ano nangyari, no? Gusto kong makita. Namimiss ko na rin siya. Hindi lang ako nakapunta dahil sa, yun nga, problema, pera, isa pa, yung katawan ko, nahirapan na rin ako magbiyahe. Kaya yan ang aking problema. Nagpapasalamat ako sa mga tumulong sa akin, sa inyong lahat, kay Lord. Sige, Nay. Basta ganun lang. Na? O, paano? Pupunta tayo ngayon? Sige po, tara. Ayusin mo gamit mo, Nay. Kailangan may sweater ka, may jacket ka. Oo. Ay, doon ka muna magkatulog, bukas ka na uwi. Bahala na. Oo. Bahala, bukas ka na uwi para... Oo, bukas na umaga ang uwi para hindi ka, kaya... Gabi na ngayon eh. Po? Umuwi ka, Gabi na daw ngayon. Oo, hapon na Alas 2 na. Ilang oras na lang, alas 5 na naman. Oo. Mga anong oras makarating doon, Rizky? Alas 2 na ngayon. 2 hours ang biyahe. Nasa 2 hours ang biyahe. Alas 4 ang dating doon. Hindi, kahit magdamag na ako dun. Okay lang sa'yo. At least magkakaroon ka ng idea, mag-report ka doon, kukuha ka lang ng idea. Pero nandoon naman na yung number. So ikaw mag-decide na pero nagsabi naman na pag may update, tatawag na. Yun, hindi pa tumatawag sa amin Yun nga ang aking naantay. Opo. Kasi pag tumawag, re-report ko din sa inyo. Yung mga, Nay, yung mga anak ni Nanay Miguela, hindi ba pwedeng bigyan ka ng cellphone para makontak namin kayo kaagad-agad? Jocelyn na, ito. Wala, sira. Nasira, nalagyan, nabasa. Kaya may marsana. Hindi, dapat yung cellphone, Nay, yung nasa inyo. Marunong ka ba mag-cellphone, Nay? Hindi ako marunong. Kahit yung pantawag-tawag lang. Keypad, para at least, di ba, yun na ilagay natin number doon para pag tumawag sila, direct kayo makakasagot agad. Kasi kayo makakapag-decide niyan. Di ba? Wala ba? Hindi ba pwedeng magbigay yung anak ni Nanay Miguela? Kahit ano? Wala, hindi nga nakakabili ng kailangan niya Yung nagpunta dito, Wala pa nga balita hanggang Hindi na nga ngayon. sumipot. Nanihingi nga ako ng pera, wala nga daw pera ano ba trabaho nun? Call center. Call center. Oo. Di ba? Kompleto alahas. Barkada. Ay, sa barkada meron. Nagbabar. Nagbabar. Bakla kasi. Bisyo. Sa bisyo. Yun ang mahirap, no? Hilig sa barkada. Ba't ganun? Hindi man lang nila mabigyan ng kaunting oras yung magulang nila. Mahirap nga makontak, hindi nagre-reply. Hirap magsalita. Ako nagpalaki niyan. Oo. 1 buwan pa lang, alaga ko na yun. O bakit ganon? Kinakalimutan ako. Kung gusto niya magbigay, magbibigay. Hindi. Yan. Pero call center pala ang trabaho niya. Maganda naman ang sweldo call center. Ako ba, barkada nga. Alam mo naman yung bakla. Hindi. Magastos. Hindi porket bakla, hindi lahat ng bakla ganun. Depende sa tao yun. Meron naman bakla na maayos ang isip. Opo, hindi lahat. Siya ay ano. Parang minsan-minsan yung lang ibibigay. Baka isip niya marami pa kayong pera. Uy, nakita niya yung inabot niyo. Oo. Nakita niya. Hindi niya alam, nagpakabit ako ng ilaw dahil sa kaloob niyo sa amin. Hindi pa niya alam yun.
Sige. Anong final, Nay? Pag hindi ka pa nga nanangalin, sabi ko kanina, kumain ka. Ayun. Sige, kain ka muna. Hintayin ka namin sa sasakyan, Nay. Kung ano talaga desisyon mo. Isasama talaga ako. Oo, sige. Kain ka muna tapos magdala ka gamit mo. Sige na. Sige. Okay, tabi mo na lang tayo. Itago mo na yung mga gamit nyo, ano? Para meron kayong gagamitin dyan. Huwag mo ididikit yung sabon tayo sa tinapay para. Ihiwalay mo na lang. Hindi pwede isama, balutin. Ayan. Ito ihiwalay nyo na lang po yun. Balutin mo yung mga pagkain. Tapos balutin mo rin yan dito. Paano, Nay? Hintayin namin kayo sa sasakyan. Kain muna kayo. Hindi na kayo dito magantay. Ay, hindi po. Doon na lang. Okay lang para makapag-prepare din kayo. Okay po? Kayo. Sige. So, ayan mga kababayan. Dahil si Nanay Estelita, hindi niya kayang magbiyahe masyado at wala daw pamasahe. Kaya gusto ng team na ihatid siya sa pagamutan para makumusta niya si Nanay Miguela. So, Nay, kunin ko lang yung mic at maghihintay kami sa baba. Ayan, maraming salamat. Tay, thank you po. Nay, okay ka na? Halika na. Ikaw lang isa? May jacket mo? Sige. Tatay, ikaw? Diyan ka lang. Sige, ingat ka dyan, Tay. Iwan siya. Bukas naman siya magamatay. Hello po. Dito ka, Nay. Dito ka, Nay. Sa likod. So, ayan, Nay. Malapit na po tayo sa pagamutan sa kinaroroonan ni Nanay Miguela. So, iiwan ka namin dito. Bukas, uuwi ka na lang mag-isa. Opo. Okay lang sa'yo. Okay lang. Sige, para at least magkaroon tayo ng idea about kay Nanay Miguela, ano? Tapos ayun, sana makausap mo yung mga anak ni Nanay Miguela para suportahan naman nila yung anak nila. Ay, nanay nila. Wala pang trabaho yun eh. Nay, ang kailangan suporta, hindi pera po. Yung suporta, yung present ba nila? Pagmamahal. Yung pagmamahal, opo. Gaya ng pagmamahal mo sa anak. Ipadama nila ang pagmamahal nila sa ina nila. Oo. Bakit nga ba, Nay? Bakit nga ba parang napakahirap? Bakit parang parang baliwala lang yung nanay nila? Pahiwang ko ba sa kanila? Bakit ganun? May trabaho naman. Yung isa, di ba? Yung nagpunta unang-una. Hindi ko maintindihan bakit nagkaganon sila. Ang ama kasi nila ganun eh. Ang ama nila? Pero wala na yung ama nila. Wala na. Responsable sa pamilya. Parang na-adapt nila yung ganun? Siguro. Uuwi sa pamilya pag gustong uuwi. Pag hindi, hindi. Alak ang mahalaga. Oo. Bibigyan lang pamilya niya 500, 1 linggong trabaho. Naawa nga ako dun sa anak ko. Kahit may diferensya yun, nagtitinda siya ng gulay-gulay, naglalako. Minsan nga sinasamahan ko. Para lang makaaral ng... Hindi kaya siya, hindi ko na yun, kasi sabi niyo nakaraan, no? Pagkagaling niya sa abroad, nagka-problema na siya. Hindi kaya isa rin yun na reason, kasi nakikita niya yung asawa niya, yung pamilya niya, parang ganun. Kasi tingin ko, mas mabilis paggaling ni Nanay Miguela, kung mararamdaman niya yung pagmamahal ng isang pamilya, no? Buong pamilya. Ayan nga eh. Parang lalo siyang
Lalo siyang naging layas simulang namatay asawa niya. Nung namatay ang asawa ni Nanay Miguela, lalo naging problemado yung... Parang tumigas ang puso niya. Naglayas siya. Kita mo 2 taon, 6 na buwan. Oo. Bago nyo nakita. Natiis niyo. Buti nga, nasagip mo eh. So, siyempre, bilang isang ina, di ba? Alam ko yung paghihirap mo, Nay. Alam ko yung ninanais mo. Di ba? Gusto mo rin na makamtan ni Nanay Miguela. Anong mga sinasabi mo sa sarili mo? Ano ang iniisip mo? Ano ang gusto mong gawin talaga, Nay, para... Yan nga, gumaling siya. Maging maayos ang niya, isip. Para magkasama kami, ganun. Hindi mo ba itinatry na, alam mo na, hindi pa na mahuli ang lahat. Sabi nga ni God, habang may buhay, may pag-asa. Hindi mo ba tinry kausapin yung 3 anak na ipaliwanag sa kanila Yun na nga. baka yun lang ang kailangan ni Nanay Miguela, yung maramdaman yung pagmamahal ng mga anak niya, yung pagmamahal ng pamilya, baka yun ang sakaling Yun nga. paraan para makatulong. Hindi nyo pa kinausap yung mga anak. Hindi, Yung gusto- masinsinan pagsamasamahin mo silang Gusto tatlo. ko ngang pagsamasamahin silang 3 at para sabihin ko sa kanila na mahalin nila, ina nila, at Oo. pakita nilang Lalo na siyempre, sabihin mo pagmamahal sana, nila. lalo na matanda na ako, kamo. yan na nga. Hindi natin alam ang buhay, no? Oo, yung buhay ko, hindi ko alam. Oo. Kailan kukunin ni Lord. Yes. Kahit ako na, yan lagi kong sinasabi. Kaya ako habang nandyan, di ba, gawin natin yung best natin sa magulang natin, sa mga anak natin, dahil hindi natin alam. Sana yun ang maintindihan ng mga anak ni Nanay Miguela. Yan nga, kaya gusto ko silang makausap. Na Hindi mo mahalin. tinatry na napuntahan sila. Pinuntahan ko na ngayon 2. Oo. Eh, sabi niya, sasama daw siya sa ina nila pag pumunta dito. Yun. Eh, maabala naman kayo pag dinaanan ko. Nay, wag mong intindihin kami. Walang problema. Ganito na lang, Nay. Kausapin mo sila ulit. Pag nakausap mo sila, pumunta sila doon sa bahay mo. Sabay-sabay. Anytime, kahit kailan, kung anong araw gusto nila, anong araw, anong oras, darating ako. Pasabihan nyo lang. Basta't nasa bahay sila. Oo, kailangan nandoon sila sa bahay mo. Para mag-usap tayo, para dalhin ko sila, dalhin na, punta tayo doon. Ay, punta tayo rito. Dito No? sa mental. Yes po. No? Yun po. So, paano na Ikaw na muna bahala. Ako na lang. Tapos, bukas, ikaw na uuwi. Ako na lang. O, ikaw na lang. Sige, bigyan na lang kita pangkain, baka magutom ka na, no? Pamasahe mo pabalik. Walang sawan, tulong. Opo, Nay. Okay lang yun. O, ito, pangkain. Para may pambudget ka rin, ha? So, Nay, ganito mangyari. Idadrop ka namin doon sa harap. Hindi na kami papasok, no? Hindi na. Ako O, na lang. kaya mo. May sweater ka Kaya naman. ko na. So, ayan mga kababayan, mga kabarangay, may iwan si Nanay dito. At kaya naman pa daw niyang umuwi. Kasi kagaya po ng ginagawa ni Nanay Amy. Nung i-update niya, kailangan tinitignan, pupuntahan niya talaga para magbigay sila ng info. Kasi kung makikita rin nila na wala tayong effort, parang hindi sila magbibigay basta-basta, no? So, Nay, magme-message ako ulit sunod na araw or tatawag ako sa inyo, ano? Mag-iingat ka parati, Nay. So ayan mga kababayan, mga kabarangay, no, pansamantala, puputulin namin ang bidyong ito at kami magpapasalamat sa inyong lahat. Sana po ay naging masaya kayo sa update ko kay Nanay Miguela. Nay, ano pong masasabi mo at nakatanggap ka ng blessing at makikita mo yung anak mo ngayon or bukas, maybe? Yan, ang masasabi ko kay God, maraming salamat sa inyo, Brother Frankie, sa inyong lahat. Opo. Maraming salamat sa pagtulong nyo sa akin, ganun, sa aking pamilya. Okay, Nay. Hangad ko ang mabilis ang paggaling ni Nanay Miguela. Doon ka na, huwag kang bababa, Nay. Doon ka namin i-drop. Doon na lang banda. Sige, abante. Kaya ko naman lakarin. No, Nay, sige, kaya. Kasi doon din ang ikot namin. Hindi na lang kami pwedeng hindi lang kami pwedeng magpakita na nagbibideo kasi bawal nga po.
Kasi ayaw kong sirain yung protocol nila, Nay. Kailangan maging masunurin tayo. Tama din yun. Opo. So dito ka namin i-drop, Nay, ha? Ingat ka, ha? Kain ka. Sana bigyan mo si nanay, kumusta mo ko sa kanya kay... Bigyan lang. Oh, pag nagkita kayo ni Nanay Miguelay, kumusta mo ko sa kanya, ha? Oh, sige po. Oo, hinahanap-hanap. Hinahanap ako. Inaantay ka eh. Hinihintay ako. Sige lang, darating tayo dyan, Nay. Sige, maraming salamat. Ingat. Gabayan kayo ni Lord. Ingatan kayo. Opo, sige, Nay. Ingat po. Sige. Dito, Nay, dito. Okay. Okay po. Kawawa naman si Nanay. Kawawa ang matanda. Ba't ganun talaga, no? So, wala tayong magagawa, mga kababayan. Ganun talaga yung kapalaran. Ano naman ang pinagkaloob o binigay ni God sa atin, talagang wala tayong magawa kundi haharapin natin. Hanggat may buhay, may pag-asa, sabi nga nila. So yun, mga kababayan, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta ninyo sa amin. God bless po sa atin lahat, mabuhay po at magandang gabi po.